So, mga sangkay, this is very interesting. Ano kaya ang mangyayari ngayon kay Marcoleta? Posible ba siyang matanggal, umakulong? Naku, may balita po tayo dyan. Mga sangkay, eto pag-usapan po natin itong si Rodante Marcoleta na ngayon ay may kinakaharap nga po na isa pong matinding sitwasyon. Aba, pag-usapan po natin to mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, road to 2 million na po tayo guys. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click po ninyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, alright. Ito nga po ang balita kay Marcoleta ngayon, mga sangkay. Ayan. Marcoleta sinampahan ng kasong perjury sa ombudsman. Ano mayroon, mga sangkay? Bakit may ganitong kaso na naman ang isa sa mga DDS? Alam nyo mga sangkay, hindi naman po ito mangyayari kung matino po itong mga politicians, no? Marami po talaga mga sangkay, may mga sabit no sa kanilang mga pagiging isang opisyal. Ngayon, ito basahin po natin ang balita. Inihain laban kay Senator Rodante Marcoleta ang reklamong perjury sa Office of the Ombudsman matapos umamin umano siya sa isang interview na tumanggap siya ng campaign donations habang nagdeklara ng zero contributions sa kanyang 2025 campaign finance report. Ayon sa pool watchdog na kontra Daya, isinumiti nila ang reklamo nitong Biyernes, December 5, kaugnay ng TV interview kay Marcoleta noong November 7. Saan kayang interview to, mga sangkay, no? Binanggit ng grupo na ang pag-amin ni Marcoleta ay maaaring ituring na perjury sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code. Sabi dito mga sangkay, this admission shows that he consciously chose to declare zero contributions precisely to avoid disclosing his donors despite knowing that the law required him to do so. So yun po yung pinaka-reason ngayon mga sangkay kung bakit sinampahan itong si Marcoleta. Actually, napag-uusapan na po ito. Marami na nga po ang lumalabas na information tungkol po dito, mga sangkay. Tapos, ewan ko bakit inamin sa isang TV interview. So nakakuha po sila ng nakakuha po sila ng rason, mga sangkay, na mag-file na po ng kaso. Sabi din ni Warren, ito, may mga nagkomento, that's why we need transparency and accountability. Kasi mga sangkay, siguro, ang iniiwasan nila dito, yung mabisto kung sino yung mga donor nila. Tapos yung donor pala, no? Mga mga involved pala sa flood control. Di yari sila dyan, mga sangkay. Bend the law, sabi naman ni Ray Muggs. Bend the law. Ayan, kaso na. Remulla, the greatest law bender. Sabi naman ni Agot, nobody is above the law. Maunti-unti na talaga sila. Alam nyo, sana sa Pilipinas, dumating sa point na lahat ng mga politicians ay honest na po. Kasi sa ating bansa, we all know naman kung gaano ka mga garapal itong mga politiko sa Pilipinas. Mangilan-ngilan lang po talaga yung mga honest, yung mga tapat sa pagsiservisyo sa bayan. May iba dyan, mga sangkit, tumatakbo yung mga donor, mga, alam niyo yun, mga taong may mga sabit, mga sangkay, mga taong, alam niyo na yun, nangihingi ng proteksyon sa kanilang mga negosyo o kung ano pa man. Kaya mahalaga mga sangkay na inilalabas nila kung sino yung kanilang donor, kung saan nanggagaling yung pera pagdating po sa pangangampanya.
Dito, sinasabi dito mga sangkay, sinasabi po dito na, ayan, umamin umano siya sa isang interview na tumanggap siya ng campaign donations habang nagdeklara ng zero contribution sa kanyang 2025 campaign finance report. Isipin niyo yan, mga sangkay. Diba? Tumanggap ng campaign donations, pero dinklara po na zero contributions sa kanyang 2025 campaign finance report. So, bakit ganon? So, ngayon, mga sangkay, talagang sasabit siya dito. Pwede po pakibilisan na mapalayas na yan. Sabi naman ni John, di naman halata masyado. Nung penalty pag guilty, ano daw? Magbaon ka na, senator ng pajamas, pag nasa resume ang session. Pag nag-resume ang session, may iiyak na naman. O baka sabihin na naman nila, si PBBM na naman ang may gawa niyan. Tandaan po natin, yung mga dilaw, igigil na gigil po. O mga kakamping, gigil na gigil po sa mga DDS. No? Ngayon, binabantayan po talaga sila as in. Lahat po ng mga may sabit, kinakasuhan. At ang delikado pa sa panahon natin ngayon kay PBBM. Kasi wala po ditong sinasanto ang Pangulo. Kahit sino ka pang malakas ka, anak ng tokwa, kapag may sabit ka, mayayari ka. Diba? Kita niya naman mga sangkay si Romualdez ngayon, diba? Isa po mga sangkay sa mga taong sinasabing involved dito sa flood control issue, mga sangkay, or corruption. Pinsan po ng Pangulo. Pero anong nangyari, mga sangkay? Kasama po sa iniimbestigahan, kasama po sa posibleng makasuhan doon sa ombudsman na nirekomenda ng ICI, mga sangkay. Kaya ito po yung kumbaga delikado sa kanila ngayon. Kahit sabihin pa po natin na hindi yan, malabo yan. Pero guys, itong administrasyon na to, mga sangkay, talagang namang wala pong sinisino eh. Kahit sino ka pa, kapag ka-involved ka, mayayari ka talaga. So dito, delikado ang sitwasyon ni Marcoleta. Ano ang tingin nyo? Makakalusot kaya si Marcoleta dito, sa Pilipinas nga eh. Wala na pong tiwala yung tao sa justice system ng ating bansa. Kung sino yung nasa tuktok kasi, mga sangkay, di ba? Hindi na paparusahan. Pero yung mga nasa baba, kapag kayo nareklamo, ang bilis ng parusa. Pero, tingnan po natin kung ano magiging ganap dito, mga sangkay. Talagang pinaglalaruan nito mga politiko yung batas ng Pilipinas. Grabe. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.